Upo muna tayo habang tayo ay nagkikwentuhan. Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Kaya ito ang gustong-gusto ko rito sa ano mga par, sa dito sa Canada, no. Mga napansin ko, no. Marami silang mga ganito. Talaga mga park, no. Kahit nung ano mga par, sa Richmond Hill kami. Dito kasi mga par, no, yung Richmond Hill dito sa ano ba, sakop ba yun ng Toronto? Hindi ko kasi kabisado pa mga par, no, yung ano, kung saan yung mga sakop-sakop, no. Pero kasi pagdating kasi namin dito mga par, no, doon kami sa Richmond Hill, no. Kung nasusundan yun yung mga vlogs ko noon, ano kami, no, anong tawag ba dito, doon kami dumiretso, no, nag-Airbnb kami doon sa Richmond Hill, no. Ang lalaki ng mga bahay doon mga par. Oo, ang lalaki ng mga bahay. Tapos doon ko nakita rin, no, first time ko napansin, no, na may mga katabi rin kaming, talaga makikita mo lalaki ng mga bahay din. Tapos may mga playground sa loob, pwede kami pumasok, no. Hindi katulad sa atin, di ba, may gate, no, pag mga exclusive na subdivision yan, hindi ka pwede dyan, no. Naglaro kami doon sa playground nila, no. So, walang sumita sa amin, no. Walang nagsabi sa amin na hindi kami pupwede ron. Walang nagtanong sa amin na kung taga doon ba daw kami, no. Wala namang gwardiya din, no. So ano ka, yung pwede ka, no, pwede ka sa kahit saan park, no, na may mga ganito, may mga bahay, tapos may park, pwede ka maglaro mga par, no. Walang pipigil sa'yo, no, walang magbabawal sa'yo. Katulad sa atin, siyempre pag mga exclusive na may gate, hindi ka talaga makakapasok, may mga gwardiya, no. Tinanggap ko na noon mga par na ganun yung magiging buhay ko, no. Sa totoo lang, no, magbabarko ako hanggang tumanda, no. Tanggap ko na noon. Although nag-apply ako noon, singit-singit ang apply, no. Hindi naman tayo na aprobahan, no. Apply tayo Australia. Hindi naman tayo talaga nabigyan, no, ng pagkakataon. So unti-unti, no, tatanggap ko na ganito na siguro yung buhay ko, no. Yung mga gusto ko ay sinantabi ko na mga par, no. Yun, gusto ko yung mga hiking mga par, punta nature, camping. Yun yung mga gusto ko, no. Pero hindi ko yung nagagawa, no. Kaya kasi pag inisip ko yan mga par, no, kaya nasa barko ako mga okasyon mga par, no, number 1 yan. Tulad ng Pasko, New Year, birthday mo, anniversary ninyo, birthday ng anak mo, asawa mo, kung ano-ano pa bang okasyon, no. Yung ginawa ko dyan mga par, no, kinalimutan ko lahat, no. Hindi naman totally kinalimutan, kumbaga hindi ko siya sineselebrate, no, dahil malulungkot lang ako, dahil alam ko nga lagi akong wala, no. Swerte na kung nasa Pilipinas ako, no, sa mga okasyon na ganun. Sa 13 years ko sa barko mga par, no, 2 beses lang yata ako nakapagpasko, no, sa Pilipinas. Bihira, no. So yun, iniisip ko, tinanggap ko na wala na, ganun na talaga yung magiging buhay ko, no. Pwera na lang kung maka-exit ako, no. And ang ano mga par, ang pag-exit sa pagbabarko, kung gusto mo mag-retire sa pagbabarko mga par, marami rin ng kailangan. Siyempre wala kang kita, no. Kailangan mong magkaroon din ng stable na kita, no, para kapag stop ka, hindi lumalaki yung anak mo, no? Mag-aaral yan mga par. So talaga malabo, no.
Labo pa sa ano siguro, tinta ng pusit mga par. So ayun mga par, no, napakahirap, no, napakahirap. May mindset ako mga par na natutunan ko sa ano sa buhay, no, na may mga bagay na pangarap ka kasi, no, may mga bagay ka na gustong gawin, may mga bagay ka na yun yung ano mo ba, yung plano mo, yun yung dapat ganito ako kasi ito yung gusto ko, dapat ito makukuha ko, pero hindi yun nasusunod mga par, no, hindi yun nasusunod, no, sa buhay, no. Ano talaga, no, swerte mo na, no, kung nasunod mo yun. Ito na lang mga par, for example, no, ang trabaho ko ay sa barko, no. So nung nandoon ako sa barko mga par, kasi no, nakakala ko yun nga, maganda ang barko dahil yung mga kwento nila, no, maganda ng barko, makakapasyal ka sa iba't ibang bansa, malaki ang sweldo, no? Libre lahat, no, wala kang babayaran, no. Pero nung nandoon na ako mga par sa barko mga par, no, nung nandoon ako, doon ko naisip, no, naisip ko doon mga par na yung mga downside sa pagbabarko, dahil yung mga dating mga seaman hindi naman nila kinikwento, kinikwento lang nila mga par yung puro masasaya, no, kagaya ng yun nga, namamasyal sila, punta sila sa ganitong bansa, no, happy moments nila mga par, yun lang ang laging kinikwento. At yun nga, sa mga training center din kung saan kami nag-training mga par, kumuha ng mga certificates, yung mga kwento, no, puro masasaya, no, yung mga dating seaman, yung mga instructor doon, puro masasaya ang mga kwento mga par. So ikaw na hindi pa nakasampa, no, bago ka, talaga namang maano ka na, ang saya pala, no, pero once na makasampa ka, nandun ka na mga par, no, doon mo maiisip, no, maiisip mo yung buhay mo sa Pilipinas at buhay mo doon sa barko, no. So yun, doon ako mga par, doon sa ano, syempre malaki sweldo, iba't malayo doon sa sweldo ko sa Pilipinas, nakakapasyal ako sa iba't ibang bansa, no, marami nakakapunta ako, no. Pero maiisip mo kasi doon mga par, may parang may kulang na, syempre wala ang kapalit noon mga par ay wala ka sa pamilya mo, no, yun yung kapalit noon. At doon mo rin maiisip mga par na napakahirap, no, ng malayo ka sa kanila palagi, no. So most of the time wala ka doon sa Pilipinas, no. So doon ko naisip na mahirap din pala tong pagbabarko, dahil yun nga, yung kapalit ng mga malaki sweldo, mga punta ka sa ibang ano, see the world for free, no, sabi nga nung mga kabaro natin, yun yung kapalit, wala ka sa pamilya mo, lahat ng mga okasyon wala ka, no. Lalong lalo na kung may maliit kang anak, siyempre hindi pa nila maintindihan, no, inahanap ka, tinatanong ka kung bakit ka aalis, no, at tuwing kailangan niya ng tatay, no, kasi sa school siyempre nakikita niya may tatay, nanay, no. Para sa atin mga par, siyempre ang mindset din natin, ginagawa natin para sa kanila, pero sila mga par, in return hindi nila yan maintindihan kasi bata nga, no. Tinatanong yan nila palagi na na bakit kailangan mong umalis, no. At isa mga par, no, sa talaga nagpadurog sa puso ko noon mga par, no, tuwing aalis ka, no, kasi iisipin mo mawawala ka na naman ng 10 months or 1 year, no. Sa time na yan maraming mangyayari dyan mga par, no. So nakakalungkot, no, na ganun, no, pero syempre nilalakasan ko yung loob ko dahil yun nga, wala naman akong sa Pilipinas din, no, wala akong nakikitang naman sa Pilipinas kung magstay ako, no? So mas maganda na umalis ako, kaya nag-sacrifice ako, dahil sakripisyo yan mga pare, no, sacrifice ako, sinabi ko sa asawa ko na ganun, malay mo darating ang araw na hindi na ako aalis, no, magkakasama na tayo. Yun yung pangarap lang noon, no, mga par.
At naisip ko rin doon na yung mga par na okay na siguro kahit maliit lang ang kita sa Pilipinas, basta magkakasama kami. Ito ko naintindihan mga par yung ng tatay ko noon, no, na dahil kami nga noon mga par ay napakahirap ng buhay namin noon talaga, no. So marami na naman nagkikwento ng mga kababayan din natin na mahirap ang buhay nila. Pero kami siguro isa rin kami sa pinakamahirap siguro noon mga par, no, sa tingin ko. Dahil kami, ubusan kami ng bigas, wala kaming bigas, saging yung kinakain namin, no, nung bata ako, no. At hindi kami yung mga pare, yung asin saka asukal, alam mo yun, hirap kaming bumili nun. No? Kasi noon sa mga panahon ng mga 90s mga par, no, so yun, kape saka asukal ang doon, saka asin, no? Yun yung mga pinaka-importante sa bahay mga par, no? Kasi gaya na lang ng tuwing umaga, no, kape saka asukal talaga, no, magkapares talaga yan, eh. Saka yung asin importante dahil ang ulam namin laging gulay, kasi kung ano lang makita dyan sa yun yung ulamin namin. So importante yung asin para pampalasa, no? At saka nilalagay rin yun sa lugaw para lumasa, no? Isip ko na mahirap talaga kami noon, no? And yun nga, may kapatid ang tatay ko mga par, no, na gusto kong ampunin kasi ako yung pinakapanganay mga par, no? And yung tita ko na nasa Manila, na medyo maganda ang trabaho, no, sa Manila, no, wala ring anak, walang anak mga par. At yun nga, gusto niya akong ampunin, gusto niya akong kunin. Sinabi niya sa tatay ko, pero yung tatay ko ayaw. Ilang beses siya tinawagan mga par, no, or ilang beses siya tinanong na kukunin daw ako, paaralin, no, siya mag-alaga sa akin. Pero hindi talaga pumayag ang tatay ko, no. Ang sabi ng tatay ko, kahit mahirap tayo basta magkakasama, okay lang, no. So kaming 5 mga par, no, hindi kami nagkahiwalay, no. Talagang sama-sama kami sa hirap, no. Hirap ng buhay, no, sama-sama kami, no? Dahil ayaw ng tatay namin, eh. Kaya ayun, yun nga ang nangyari, no. Sama-sama kami sa hirap. Hindi ako napag-aral, no. Hindi nila kayang sa mga par, elementary pa lang, talagang hirap na, walang baon, no? Mga typical na kwento ng mga kababayan din natin mga par. Naglalakad ka sa school, wala kang baon. Nag high school ako, yun ang isa pang problema, kasi mamamasahin na, hindi na pwedeng lakarin, ang layo, eh. So mamamasahin na, so kailangan ng pera na, pamasahe, tsaka yung pang ulam, no, pambili ng ulam, no. So doon pa lang, no, hirap na talaga dahil yung mga magulang ko wala, hindi nakatapos din pag-aaral, wala ring ang tawag dito, wala ring mga par, no, wala ring trabaho na maganda, no. So ayun, hindi naman tayo matalino mga par, no, para maging scholar, no. Hindi naman tayo matalino, no. Swerte sana kung matalino tayo na makakakuha ka ng scholarship, no. So yun lang, yun yung naging journey natin. So lahat kami talagang hindi naman nakatapos, no. High school lang mga par natapos, pero at least nakatapos na high school. Tayo naman naka-college naman tayo, pero hindi rin tayo nakatapos mga par, no. Ayun, swerte lang at nakapagbarko tayo, no. Kaya mga par, iba yung mindset natin sa buhay, no. Ako gusto ko makapag-aral yung anak ko, gusto ko siyang makatapos, no. Para rin sa kanya, no. Hindi ko naman sinasabi na pag hindi ka nakatapos, hindi ka na magiging successful sa buhay mo. Pero napakalaking bagay na makatapos ka na pag-aaral mga par, no. So para sa akin, ang pag-aaral ay napaka-importante, no. Pag nakatapos ka, no, diba? Iba yung mindset mo, iba yung mindset mo, no, pagka nakapag-aaral ka, no. Hindi ko ma-explain mga par, ako hindi naman ako nakatapos din ng college, no, pero yung mindset kasi ng mga nakatapos ng pag-aaral iba, no. Mas malawak, no. Mas talaga may pangarap,
Yan yung mga mindset ng mga nakatapos. Siguro hindi lahat, pero alas karamihan mga par. Yun yung ano, kung iisipin mo yung ano, yung future mo, no. Kasi ako mga par, nung nandun ako sa amin, no, sa probinsya namin, no. Elementary pa lang ako mga par, nakikita ko na na pag doon ako magstay, wala akong, baga hindi ako asenso, no. Doon lang ako sa magstay sa province namin, no. Dahil syempre yung mga nakikita namin doon, yung katulad yung mga ibang kamag-anak ko roon, no. Ang mga nakikita ko doon mga par is kontento lang sila kung anong meron, no. Yun yung nakikita ko noon, no. Elementary, high school ako. Kaya na ano sa isip ko noon na aalis talaga ako doon, no. Aalis talaga ako doon sa lugar na yon dahil wala akong nakikitang ano, ewan ko lang kung saan ko na ano to mga par, no. Pero sa lugar kasi namin, parang ano lang kami, parang kontento lang kami na yun lang, yan lang. Ang nakikita ko parang yun at yun lang din, no. Binata na, asawa, andin dun, magkaanak. Hindi nakita ko mga par na mahirap ang buhay, no. Lalo pag nagkaanak na, okay lang kung binata, no. So nakita ko sa buhay doon mga par sa probinsya namin na nung nagkaanak na, yun na, napakahirap. So ang iniisip ko noon, kung doon ako mag-stay, malamang yung ano ko mga par, yun pa rin, no. Kung saan ako pupunta, tapos makakapag-asawa ako, tapos anak na, tapos hindi ako nakatapos. So ano mangyayari sa akin? So malamang ganun din, wala rin, hirap din mga par, no. Kaya talagang pinursige ko na umalis, no. At sa tulong na rin ng iba nating kamag-anak, no, nakaano tayo doon, nakaalis tayo doon, no. Kasi ang ano ko talaga noon mga par, gusto ko mag-aral, no. Dahil hindi nga kaya ng mga magulang ko, at hindi rin ako sinuwerte mga par sa mga napuntahan ko na para mag-aral, no. Nakapag-aral lang naman ako ng college nung nagano ako mga par, no, na working student, no. Dahil gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi ako matalino. Hindi ako pwede sa scholarship, no. Dahil yun nga, hindi natin kaya yung mga nag-scholar. Kaya believe ako doon sa mga scholar mga par, no. Dahil napakahirap noon, magandang ano noon, magandang mga utak noon, no? Matatalino yun sila, no. And maintain mo kasi yun, no, yung grades mo, no? Talagang hindi rin basta-basta. Kaya yung mga saludo ako doon sa mga na scholar mga par, no, na nakatapos, no? And swerte rin dahil yung iba walang-wala rin, tapos diba, matalino yung anak nila, nakakuha yung scholar, pag-aaral sa college, no, nakatapos. Kaya malaking bagay at talaga namang napakaganda ng mga ganun mga par, no. Mga par, no, yun yung alam ko. Marami naman mga par sa atin dito na talagang ano din, no, may mga kwento rin sa buhay, no. Talagang mahirap din talaga noon, no. Lalong-lalo na kung hindi nakapag-aral at walang magandang trabaho yung magulang ninyo, no, katulad namin. Talaga napakahirap ng buhay mga par noon. Pero sa nakita ko mga par, no, ang kagandahan lang noon tsaka ngayon, no, ang kagandahan noon mga par, no, talaga matibay ka dahil sinubukan na ng ano ng panahon mga par, no. Kumbaga katulad ngayon mga par, no, may mga nararanasan kang ano sa buhay, no, mga struggles mo sa buhay. Para sa akin, tinatawanan ko lang mga par. So ayan mga par, yan yung kwento ng buhay natin, ano. Na i-share lang natin din dito, no, yung mga nangyari, mga kabataan pa natin, no. Marami naman dito mga par, no, halos karamihan may mga kwento rin, no. Mga kababayan natin dito, talagang may mga kwento rin nung bata sila, no. Bira lang naman siguro dito na ano, rich kid. Karamihan talaga may mga hirap na dinanas mga par, pero napakaganda, no, dahil yun nga, ano ka, matibay ka mga par, no. Pag mga darating na ganito, mga ganitong edad na natin, no,
mga pagsubok na darating sa'yo, tinitingnan mo siya na parang ano lang, normal ano lang, no? Dahil yung mga nakaraan mo nga, no, mas mahirap, no? Yun yung kagandahan din. Yun yung advantage mga par, no? Na binigay ng mga magulang natin noon, no? Yung mga ano rin natin, karanasan din natin noon. Dahil talaga matibay tayo, no? Mga batang 90s mga par, mga katulad natin, matibay, no? Talagang hindi madaling sumuko, no? Hindi madaling ma-stress. Yun yung isa sa pinakamaganda na sa tingin ko, no? Na advantage ko. Kaya yung mga problema na mga ano, madali kang mag-adjust mga par, no? Hindi ka agad sumusuko mga par, no? At hindi ka agad na na panghihinaan ng loob, no? Dahil marami kang hirap na dinanas, no? So yung mga taong ganun na maraming hirap na dinanas, matibay yun mga par, no? Pwera na lang kung magbisyo, no? Yung ano lang, talagang normal lang, no? Pero syempre iba kasi yung usapan pag may bisyo ka, no? Tulad ng, di ba, yung pinagbabawal, no? Kasi mawawala ka dun sa mga par, no? Iba yung isip mo na, mawawala ka sa mo, sa focus, no? So marami nang nasira sa mga ganun, no? Dahil yun nga, may bisyo. So mahirap yung ganun. Pero ito, no? Sitwasyon natin, mahirap, no? Mahirap itong ano natin, no? Yan mga par, no? So naglobat na yung ano natin kasi naglobat na yung GoPro, no? Medyo hindi na rin maganda yung battery ng GoPro natin, kasi tagal na, 2023, 3 years na, no? 23 years na to gamit ko tong camera na to. But okay pa naman, no? Siguro aanhin ka pa rin ng to. Bibilang ko ng hanapan ko ng battery ng mga bago, no? Sana may mahanap pa ako. Kasi ayun, wala pa tayong pambili mga par, no? Wala tayong trabaho, no? So talagang pagtiyagaan muna natin tong GoPro natin. Maganda pa rin naman, basta lang, araw lang mga par, no? Mahina lang naman siya pagka gabi, no? So mahina yung GoPro sa low light, no? Sana, no, makapag-upgrade tayo soon. Pero sa ngayon, may mga pa tayo, no? Wala tayong pera pa pang upgrade. So yun lang. Maraming salamat mga par, at sa pagsama sa akin doon sa pasyal natin dito sa bagong park natin. So ayun, thank you, no? Maraming salamat, and ingat po kayo lahat, no? And shout out po sa lahat. So Don Berts, no? Shout out. Maraming salamat, bye, no? Ingat. And Parenier Perez din, ingat, no? Kabayan Pedro Roque, no? Mayroon kami mga gala ni Kabayan. Abangan nyo mga par, iba-vlog din natin yan, no? So ayun lang, maraming salamat Brother Tom sa sponsor na kape, kay Madam Manager, no? Maraming salamat. At ayun, sa lahat po ng laging nakasubaybay, at sa mga solid na sumusuporta sa atin sa ating munting channel, maraming salamat po sa inyo. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. To God be all the glory, and we'll see you in my next one. Bye!